Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ang pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon sa speech. Hindi pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao. Nililinlang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Wala akong makitang panlilinlang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako po si Attorney Ricky Tumutorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. Dumating ako 2 a.m. kanina. Ako po kasi lawyer at nagtuturo rin ako sa law. At ang tinuturo ko pa naman, constitutional law. At human rights lawyer din ako. Malapit ito sa advocacy ko. Pero aside kasi sa lawyer, vlogger din ako. Kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na attorney, invited ka doon, mga fake news daw, pinapatawag, mga fake news peddlers. Sabi ko, doon pa lang parang na biktima na ako kaagad ng fake news Kasama na ako doon sa 40 na nakagrupo kasi lahat yun 40. Doon kasi sa 40 na yon, nakahabol si Mark pang 41. Sabi ko, 3 lang yata kami ditong hindi DDS Kaya, sabi ko, hindi attend yung mga yan. Actually, nag-vlog ako kagabi sa kaninang umaga. Sabi ko, akala ko maisog yung mga DDS vloggers. Tawag nila sa kanila, maisog Pero bakit hindi a-attend sa TRICOM hearing? So sabi ko, pero ako a-attend ako. Hindi ko alam bakit ako pinatawag. Dahil ba attorney ako na nagbablog? Or baka may natamaan ako dyan sa pagbablog ko? Kaya ni-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng TRICOM na naging topic ko? Sabi ko, wala naman Wala naman akong masyadong Kaya confident ako na sabi ko, kaya ko tong harapin. Ang gamit ko sa social media, Enzo Recto. Mayroon din kaming page, yung Bunyog, kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung namin, main platform para at least baka manalo kami. Kasi ako 2 years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, mayroon akong 265,000 subscribers sa YouTube. So na-appreciate ko na yung mga tao, maraming nag-a-appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako Usually kasi pag sinabi yung vlogger, para talagang tagakalat ka ng fake news Pero ako hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger. Kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang yon. Nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College of Law, Constitutional Law po noon, tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So, hindi. Ako natutuwa ako, alam nyo sa isang araw, 9 ang videos kong kinikreate. In just 2 years, 9,500 videos ang create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan. Nag-hire na ako ng mga staff ko sa channels ko. Kasi gusto ko talagang ma-educate ang tao sa mga current issues and events. In fact, nag-create ako ng grupo ng mga vloggers. Nandito yung mga kasamahan namin. 78 vloggers kami. Yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 sa EDSA People Power Monument. Nandun yung pangalan ng 80 vloggers. At proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nagpi-fake news. Pero may tag kami on. Mr. Chair, yes, what's the interjection? Point of order.
What's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself, he is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit itong aming TRICOM para mag-campaign ng iyong party list, no? O kaya naman si Mark, para i-campaign na kanyang sarili. Okay. Sorry. Kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa vlog mo. Alright? Okay. Thank you and sorry, Mr. Just a point of Congressman Benny clarification. Amate. Sige, Iba ang treatment sa private at sa public. Yung mga public officials, yung private na mga subject ng malicious imputation, presumed na malicious. Presumed na malicious. Kapag defamatory ang imputation mo, na libelous kumbaga yung sinabi mo, kapag ang subject ng ano mo ay private, presumed malicious. Pero kapag public, hindi. Kailangan i-prove na may actual malice. Yun yung ruling ng Supreme Court diyan sa landmark case na yan. So kumbaga binabalance. Kailangan pa rin protektahan ang publiko, hindi pwedeng sabihin na unconstitutional ang cyber libel. So ano yan, dineclare pa rin ng Supreme Court diyan sa landmark case na constitutional, invalid. Pero sinabi rin, kailangan protektahan din ang freedom of expression. Lalo na rin kapag ang subject ay public officials. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ang pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Marcoleta. Anong panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga? Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung
Ang dami ko na po kasing naging content tungkol Ay, kay hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong kung ano yung Ayun ang hirap sa atin, Mr. Chair eh. ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming, Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallying pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh. Kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. Attorney Ricky, you still want to pursue your, or that will be it? so yun lang po. Siguro we'll be giving you time also to answer back on, baka panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on, you can approach us if you wanted to defend your, Dapat nga, madisbar pa yan eh. you have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Ricky to defend himself.